Ang kultura ay binubuo ng mga kaalaman, paniniwala, sining, kaugalian na nakuha ng tao bilang miyembro ng lipunan. Isa sa mga kinikilalang kultura nating mga Pilipino ay ang harana. Kilala ang harana bilang isang paraan ng pagpapahayag ng damdamin ng isang lalaki sa kanyang napupusuang babae sa pamamagitan ng pag-awit gamit ang gitara bilang pangunahing instrumento. Pero ano nga ba ang harana? Sweet, kanta. Yung lumang panunuyo sa dalaga. Ayon kay Cynthia Guerrero de Leon, isang double major sa Mathematics at Music, summa cum laude, ang harana ay kilala din bilang Habanera Filipina, isang pag-awit kung saan ang indayog ay may impluwensya ng tango at habanera ng mga Kastila. Nang dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas noong 1521, marami silang naibahaging kaugalian at tradisyon sa mga Pilipino. Base sa mga impluwensya ng mga Kastila, ang unang harana ay isinasagawa ng mga matatanda upang maipamalas ang kani-kanilang talento sa pag-awit. Ayon sa kanila, ang harana ay may 4 na hakbang. Una ay ang panawagan, hakbang na kung saan ang mga kalalakihang magsasagawa ng harana ay nasa labas ng tahanan upang makuha ang atensyon ng kanilang napupusuan. Ikalawa ay ang pagtatapat. Masasabing tagumpay ang unang hakbang kung siya ay pinagbuksan ng bintana at inimbitahang pumasok sa loob ng bahay. Sa pagkakataong din ito, ang lalaking nangaharana ay mausisang kinikilala ng mga magulang ng babae kung siya ba ay karapat-dapat sa kanilang anak. At ito rin ang tamang pagkakataon upang ang dalawa ay magbigayan ng kanilang saloobin. Ikatlo ay ang panagutan. Ito ay ang hakbang kung saan tutugon ng babae sa pamamagitan ng mga piling awitin. At ang huli ay ang pamamaalam. Ito ang huling hakbang na kung saan umaawit ang mga lalaki upang magbigay respeto sa kanilang sinusuyo at sa pamilya nito. Maraming mga haranista ang nabuo sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. Mga binatang Pilipino taglay ang husay sa musika na humaharap sa dalagang kanilang napupusuan upang ipahiwatig ang pagkagusto nito. Ang baksik ng leon at ng lahawin, yan ang alamat ng bayan natin. Isa si Lolo Ibarra sa ilang mga haranista sa kanilang probinsya sa bayan ng Romblon. Madaling sabi, kailangan meron kang gitara. Kung ano kami, nag-umpisa kami ng harana mga alas 9 na. Madaling sabi, tapos kami makahaponan, pag-aaral na ng konti, yun, nagdating kami, naharana ng tinitirahan ng babae. Ang pangaharana rin ang naging unang tungtungan ni Lolo Ibarra upang mapagwagian ng kamay ng babae na kanyang napupusuan na di naglaon ay naging kanyang kabiyak at nananatiling magkasama sa loob ng halos 40 taon. Si tatay lang po yung nakarana po sa dati. Madami po. Maraming nanarana. Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon ay nagwawagi ang pangaharana sa isang dalaga. Patunay rito ay ang mahigit 60 taon ng pagsasama ni Lolo Vicente at Lola Marita.
Sa dinami-rami ng mga binatang ng harana noon kay Lola Marita, si Lolo Vicente ang kanyang napili kahit hindi siya nito hinarana. Ano po? Tayo na, ano po, nung tamanligaw po kayo, nakarana po ba kayo kay nanay? Hindi. Hindi naman kumakanta yan. Kalibrete Hindi ako yung marana. Hindi. Pero inabot ko yung harana. Puso ng araw harana. Puso Pagka lumiligaw ka, o kaya nanunuyo ka, gusto mong Kaya maaliw. gusto mong makilala. Oo, yun. Sasabihin, araw na kami ha. O, sige. Sabihin. Hindi mo nagaraan yan. Pero naka-experience po kayo ng harana po sa inyo, madami po. Oo. Hindi Pero sa dapat, yung dalaga ko, yung nga nigawin ako. Pag nakita ko yung daming malakad. nililigaw dyan. Nagtataka ko ako nagustuhan. Hindi. Kasi lahat boto sa kanya eh. Ang harana ay isa sa mga magagandang yaman ng ating kultura na unti-unting naglalaho sa paglipas ng panahon. Si Florante ay isang classical trained guitarist na umuwi sa Pilipinas upang pag-aralan ang nawawalang sining ng harana. Kaugnay dito, nakilala niya ang huling tatlong maestro ng harana, sina Felipe Alonzo, Celeste Aniel at Romeo Bergunyo. Harana, the endeavor itself, it's dead, but the music still remains. So I'd like to preserve that, not just preserve, but play it in a way that many people will listen to it again. What I do is just produce a body of work that resonates in you, and if people pick it up, great. If not, great. I continue doing it because I will probably be playing this whether there's a market or not. Hopefully, the seeds are being sown for more international recognition. Sa modernong panahon, may mangilan-ngilan pa ring nais buhayin ang kultura ng harana. Isa ang harana.ph sa halimbawa ng kumpanya na nais buhayin ang lumang tradisyon sa makabago at kakaibang paraan. Itinatag ito ni Jason De La Rosa upang magbigay ng sorpresa na may kasamang regalo sa tulong ng panghaharana. Bonjour. Bonjour. Hello. Sige, siguro ibang iba. Ni hao. Competitive. Ayan pa. I just can't find a way to let go of you. I think everybody knows na the harana existed kahit noon. It's just that hindi lang nila alam na hanggang ngayon meron pa pala. At ganito pala yung feeling kasi hindi naman nila pinagdaan. Ibig sabihin, meron po kayong aim na maibalik yung serenade dito sa Yun talaga yung gusto namin, na mabuhay yung concept ng serenade. May isang may isang article nga ako nabasa, sabi na it's a dying culture, parang ganyan. Yun yung gusto namin baguhin na sana hindi siya mamatay. Kasi iba talaga yung killing factor. Tsaka kultura natin yun. Ito ang kulturang nakagisnan nating mga Pilipino. Kulturang minsan naging parte ng ating kasaysayan. Kulturang masarap balikan upang maramdaman ang tunay na pagmamahal. Nagbago man ang paraan nito, masarap isiping ito'y nananatili pa rin kasabay ang modernisasyon. Huwag sana natin hayaang mawala ang isa sa ating kulturang Pilipino, ang harana. Dungawin mo hiyan ang daralampin.
tanging dalangin ng